DJ B-Boy Dibo para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa usaping hiwalayan na dulot ay kaligtasan. Break na kayo? Oh, nakakalungkot naman. Ha ha ha. Oy, joke lang. Baka naman akala mo tinatawanan kita kasi hiwalay na kayo ng jowa mong pinagmamayabang mo na sinasabi mo na siya na makakasama mo hanggang sa dulo. Eh, anong nangyari sa inyo? Pero okay lang yan, yes, friend. Ito nga ang ating pinag-uusapan sa gabing ito, no? Na maaaring yung hiwalayan na yan ay may dulot palang kaligtasan. Diba? Parang yung mga sinasabi or nauuso ngayon na terminology tulad ng burnt toast theory. Alam mo ba yon? Burnt toast theory, meaning kapag, halimbawa, nasunog yung ginagawa mong tinapay sa umaga, meaning dinedelay ka raw nun para maiwas ka sa isang kapahamakan, disgrasya, or bagay na hindi magandang pwedeng mangyari sa'yo. So baka ganun din sa breakup ninyo ng jowa mo, 'di ba? Naghiwalay kayo, hindi kayo pinush through ng tadhana o hindi naman kaya hindi kayo ginawang mag-asawa ni Cupido o hindi kayo pinagsama hanggang sa dulo kasi maaaring hindi kayo swak sa isa't isa. Maaaring sakit, pighati, hapde lang ang dulot nyo sa isa't isa, 'di ba? Kaya sabi ni Cupido, tama na, tigil nyo na yan, hindi kayo para sa isa't isa, pinagtitripan ko lang kayo. Diba? At para sa iilan nating mga yes friend, alam ko nga napapasabi kayo ng, ha? Anong sinasabi mo, DJ? Anong sinasabi mo na kaligtasan ng dulot? Alam ko yung iba sa inyo ay napapataas ang kilay for sure sa mga oras na ito at napapaisip na paano naman naging kaligtasan yung hiwalayan mula sa relasyon na matagal mong iningatan. Diba? O nga, ito na, ipapaliwanag ko na, teka lang. Easy. Pakinig muna kasi kayo, judgmental kayo masyado. Pinapairal kasi agad yung karupukan. Gusto wag maghiwalay, magtitiis na lang sa sa pang-aabuso. Oo, paghahalataan eh, 'di ba? Mahirap bumitaw sa relasyon, oo, tama naman. Pero ganito kasi yan, makinig kayong lahat. Wow. Pa-importante, kala mo kung sino. Alam nyo mga yes friend, karamihan kasi sa atin, ang kadalasang pananaw sa salitang hiwalayan, sa salitang break up, malungkot, masalimuot, magabagbag damdamin, devastating. Well, totoo naman, di ba? Sino ba naman ang hindi malulungkot kapag yung matagal mong relasyon o hindi naman kaya yung jowa mo ay iiwan mo na nakasama mo sa hirap, lungkot at saya, di ba? Totoo naman na masasaktan ka, 'di ba? Kasi sino ba naman ang nagmahal na nakipag-break at hindi nasaktan? Of course, masasaktan at masasaktan, may kurot kang mararamdaman. Lahat naman tayo dadaan sa phase na ganyan kapag naranasan nating makipag-break. Malulumbay ka, malulugmok ka, matatakot kang maging mag-isa, magiging masalimuot sa'yo yung proseso, pero sa karamihan, yun yung kadalasan nating nararamdaman. Pero, eto na ang twist. May iilan na biyaya yung tingin nila sa breakup na naranasan nila. Hulog ng langit yung breakup na pinagdadaanan nila. Kumbaga, walang panghihinayang. In fact, salamat, buti naman, ay Diyos mio Marimar. Okay lang, pabor. Kasi maaaring through that breakup, nakahinga na sila. Through that breakup, nakalaya na. Hindi na sila nasasaka literally and figuratively. Hindi na sila naaabuso, hindi na nila kinakailangang magmakaawa para sa pagmamahal, atensyon at respeto. Kaya para sa iilan, we have to understand na okay lang. Ayos lang, walang problema. Huwag kayong maawa sa akin dahil nakipaghiwalay ako or galing ako sa breakup kasi blessing yun para sa kanila. Napabor sa kanila yung hiwalayan na yun kasi aminin natin, no? Umagri man ang lahat o hindi, kapag meron tayong kilalang magjowa or couple na naghiwalay, yung tipong nilulook up mo na itong magpartner na to, feeling ko silang dalawa na talaga hanggang dulo, hanggang mamatay, hanggang sa hukay sila na wala ng hiwalayan pa. Tapos, kapag naghiwalay silang dalawa, at yung isa parang hindi apektado, parang hindi nasaktan, kumbaga casual lang,
Akala natin, hindi na siya apektado, hindi na siya nasasaktan. Naghiwalay sila, so be it. Hindi na natin para alamin pa kung ano yung reaksyon nila, yung nararamdaman nila kasi iba-iba tayo ng response. Hindi mo nakitang nalumbay, nalugmok, nag-post sa Facebook. Talagang casual lang, parang walang nangyari. Kalimitan, na-judge sila na parang, ay, siguro siya yung hindi masyadong nagmahal. Ay, hindi siya affected. Siguro wala siyang pakialam sa partner niya. Ay, siguro mababaw lang siyang magmahal sa pagitan nilang dalawa. Kaya parang wala lang sa kanya nung naghiwalay sila. Pero hindi natin alam what's beneath the surface. Hindi natin alam kung ano yung nakapaloob sa istorya ng relasyon nila. Maaaring yung taong hinuhusgahan mo na parang walang pakialam at hindi masyadong nagmahal, ay maaaring siya pala yung taong sobrang nagmahal pero sobrang naabuso. Tinake for granted yung pagmamahal na binigay niya. Hanggang sa napiga. Hanggang sa wala ng pag-ibig na nararamdaman. Kaya nung naghiwalay, parang wala na lang. So hindi natin alam no, maglungkot-lungkutan ba siya kung yung breakup naman na yun, yung 'di ba, magiging tugon para maging malaya na siya sa isang sitwasyon na hindi naman niya deserve, 'di ba? Ano ba, mag-emo-emo ba siya? Magno-notes ba siya araw-araw sa Facebook kung gaano siya nasasaktan, kung ano yung progress ng pag-move on niya or nung breakup or heartache na meron siya? Hindi naman ganoon eh. Pero tinanong mo ba kung, "Hoy, kumusta? Ito ba ulit yung magiging dahilan para makilala mo ulit yung sarili mo? Para mahanap mo yung personalidad, yung karakter na minsang nawala dahil sa pakikipagrelasyon mo?" Diba? Nakakalimutan natin yung part na yun. Nakakalimutan natin yung individuality. Na okay lang. Naghiwalay sila, hindi masyadong masakit kasi naubos na yung sakit. Nasanay na lang sa sakit. So dito papasok yung sinasabi natin na tama talaga yung kasabihan na sa kalagitnaan ng isang masalimuot na sitwasyon, there will be always a better side, a better view, and it happened for a reason. May dahilan kung bakit nangyari yun. So para sa'yo, yes friend, na feeling mo ngayon ay hindi mo na alam yung purpose mo or gagawin mo sa mundo, feeling mo hindi ka na magkakajowa or feeling mo hopeless ka na pagdating sa pag-ibig. Sana mahanap mo yung sagot mo. Sana makita mo yung brighter view, brighter side ng nangyari sa'yo. Kung bakit kinakailangan mong mahantong sa hiwalayan na yan or sa breakup na yan, tignan mo yung mas magandang anggulo. Sana ma-realize mo yung mga magagandang dahilan at magagandang rason kung bakit kinakailangan mong tapusin yung iniingat-ingatan mong relasyon. Diba? Kasi imagine kung kapiling mo pa rin siya, kung kayo pa rin dalawa, for example, maaaring hanggang sa mga pagkakataon na to nagsasuffer ka, nagmamakaawa ka, naninikluhod ka sa kanya. Iniiyakan mo siya tapos siya deadma. Walang pakialam sa nararamdaman mo. Which is very unfair para sa'yo. Pero ngayon, na ikaw na lang yung naiwan sa sitwasyon. Ngayon na mag-isa mo na lang na hinaharap yung mga bagay na dati ay kasama siya. Masasabi mo nang kahit papano, kaya mo naman pala. Pwede naman pala maging mag-isa. Pagkakataon mo na yan para alamin ulit sa sarili mo kung ano yung mga bagay na kaya mong gawin nang wala siya. Pagkakataon mo na yan para maging independent ulit. Diba? Sabi nga ninyo, strong independent woman. Strong independent man. Go! Panindigan nyo yan. Ngayon nyo patunayan yan sa positibong perspektibo. Yung tipong ang sarap at ang gaan-gaan ng pakiramdam mo kasi after how many years after being in that relationship, finally, naalala mo na ulit kung ano nga ba yung tunay mong halaga, kung sino ka nga ba talaga. Natutunan mo ng magmahal ulit, hindi lang ng iba, kundi ng sarili mo. Diba? Kumbaga, natutunan mo na ulit or sa pagkakataon na yan,
Kung ano nga ba yung mas malalim at mas mahalagang definisyon ng salitang pag-ibig, ng konsepto ng pagmamahal, na ibalik mo na yung dating ikaw na unti-unti kahit papaano, naaalala mo na kung sino ka at saan ka nga ba nagmumula. Kung ano yung mga hugot mo, kung ano yung bagay na pinanggalingan mo. Kilala mo na kung sino ka. Kaya kung ako sa'yo, kung hiwalay na kayo at wala ka nang magagawa, panindigan mo na yan. Laban na yan. Labanan mo yung hirap ng pagkawala niya, yung lungkot ng pangungulila na hindi mo na siya kasama. Laban yan. Bumangon ka, wag mo siyang iyakan. Di pa naman patay yan, oy. Iyakan mo pag patay na, buhay pa naman. Iyaan mo siya. Ganon talaga mga yes friend. Di ba may mga bagay na panghihinayangan mo, kahabul-habulin mo, iisipin mo na what if nananatili siyang sayo. Pero gamitin mo yung mga katanungan na yan sa paraang matututo ka. Baunin mo yung mga leksyon na nakuha mo sa panibagong relasyon na papasukin mo. Para maging lesson na yan sa'yo, di ba? Na kung paano mo ba i-handle ng mas maayos yung mga susunod mo pang papasukin. Papasukin? Bakit papasukin naman? Ay, pwedeng labasan na. Maala ka, oy. Oo. Kumbaga, ikaw lang yan. Paulit-ulit kong sasabihin na ikaw at ikaw pa rin yan. So, kung iisipin natin after that breakup, I know, masakit talaga yan. Para sa'yo, kasi again, ikaw ang magdadala niyan. So, hindi ko naman ini-invalidate yung nararamdaman mo. It's normal, it's okay na masaktan ka, na umiyak ka, malugmok ka, maging masalimuot, or whatsoever, kung ano yung gusto mong maranasan. Para lang namnamin yung breakup na yan. Pero sana pagdaanan mo lang. Sana pangakuan mo yung sarili mo na hindi ka habang buhay nandyan. Hindi ka mai-stuck or hindi ka magdedwell sa moment ng buhay mo na ganyan ka, di ba? Sana makapag-move on na. Sana maka-move forward ka. Yun naman yung nagmamatter, di ba? Baunin mo yung mga mahalagang bagay na natutunan mo sa nakalipas mong relasyon at i-develop mo yung mga kailangan mong i-develop, i-improve ang mga dapat i-improve. And finally, kapag okay ka na, nakahinga ka na ng maluwag, ay naku, sinasabi ko sa'yo, para kang nabunutan ng tinik ng arwana. Arwana. Ang social naman ng tinik mo, te. Arwana talaga. Diba? Para kang nabunutan ng tinik sa lalamunan. Tinik ng shark's fin. Shala. Diba? So, bottom line, again, bumangon ka from that breakup. Devastating kung devastating. Heartaching kung heartaching. Pero laban. Bangon. Diyos ko naman, pinanganak ka na mag-isa, di ba? Wala ka naman siguro kakambal nung pinanganak ka. Kaya mo yan. Kaya mong ipagpatuloy ang buhay ng mag-isa. O kaya bukas lumandi ka, di ba? Ganun lang yun. Mag-move on, humanap ng kapalit, yung mas makapal yung wallet. Diba? Know your value, yes, friend. For sure, valuable ka. Yes, valuable, pero iniwan. Charot lang. Oh, nag-cypangs ka na naman dyan. Nag-relapse ka na naman dyan. Oh, kalimutan mo na. Ay, nako. Ganyan talaga ang pag-ibig. It's either, it's gonna, ano ba yung tawag doon? Make or break, diba? It's either gonna make you or break you. Pili ka na lang, diba? Ang mahalaga, nagmamahal ka. At ang mahalaga, kahit na iniwan ka, nananatili kang masarap at maganda. Yon. Boom. Hi, naka, well anyways mga yes friend, 3 oras na BB time ang ating pinagsamahan. Nakapili nyo po ang BB nyo sa radyo, ang DJ na mabilis bumayo, ang dila sa mikropono. Ako po si DJ B-Boy. B-Boy, Bibo, magkasama at magkarinigan tayong muli bukas sa parehong oras dito lang sa istasyong No Problem, ang 101.1 Yes FM.
p.m. Solid! Good night, baby! OA.